Naway sa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng delubyo, lalo na't panay po ang lindol po dito sa ating bansa, mga kababayan. Naway i-spare po ng ating ng Diyos ang ating mga buhay, kasama po ng ating mga masubuhay. At ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. This is episode number 66. Bibigyan ko po sa ng title ng wala na bang ibang pagkukuhanan ng revenue ang ating gobyerno. So yan po ang tatalakayin po natin, mga kababayan. At nabalitaan ko kasi nung isang araw na mayroong isang senador na nagpapanukala po ng i-tax daw ng 50% yung mga content creator, mga kababayan. Hindi pa naman ako content creator, so ano pa lang ako, basta nasa mababa pa, digital creator, something like that. Pero yung mga content creator po, talagang marami na po mga followers yun at talagang malaki na po mga kinikita. Yun, sabi po ng isang senador ay itatax daw ng 50% sa kinikita ng mga content creator. Sa ganang akin, mga kababayan, kaya nga title, wala na bang ibang pagkukuhanan ng revenue ang ating gobyerno at ang pinupuntirya po ay mga content creator. So parang may mali doon, mga kababayan. Way back 2019, mga kababayan, nag-file po ako ng COC for senatorial. Hindi nga lang ako pinalan. So nakikinig po ako ng balita na yung tinatawag na Ikaw na Ba sa programa ni yung namatay na Michael Enriquez. Malapit na kanyang kaluluwa, mga kababayan. So during that time, lahat meron palagi siyang guest na dalawang senatorial balls o yung mga magtutunggali sa pagka-senatorial. So hindi nga ako pinalad nga po doon sa interview na yun. Kaya ngayon, tandang-tanda ako, mga sikat na tao, mga kababayan. Sabi ng isang senatorial, ang marami daw pera ang bansa, pagbutihin lamang daw ang collection. Sabi naman ng isa, Mike, ay ang pagkakasabi po doon ay yung pong almost 87% na pupunta raw po sa corruption. Sa BIR daw yun. So ibig sabihin, ang natira na lamang po ay 13%. So hindi ako may sabi na kundi yung presidential yung senatorial na 2019. So mapupunapunin yung dalawang mga senatorial at pati yung mga naging guest ni Sir Mike, wala man lamang inihain na solusyon kung paano po talaga aangat ang bansa, kung paano po dadami ang revenue. So wala po, kundi yun lang, paano kalalang na pabutihin daw ang collection, paano? At yung ibang 87% ay napupunta sa corruption, mga kababayan. So wala po silang maibigay na konkretong solusyon, mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Almost 66 po yung pumasok sa lineup doon sa 2019 senatorial po, mga kababayan. So muntik na po akong makasama doon sa 67. Sayang. Bakit ako nagpapail po ng national candidacy sa
senatorial, sa presidential, at another senatorial po noong year 2024. So, kasi nga po, naka-discover po ako ng naka-create ng solusyon kung paano po masasawata o matutulukan ang corruption, mga kababayan. So, yan po yung tinatawag ko pong laser cusp of portrait. So, nung 2019 po na-interview na rin po ako ng PPB4 dyan, ang Bagong Pilipinas program, I think, time na yun. So, one time papakita ko po sa inyo yung interview sa akin ng PPB4, mga kababayan. So, doon po sa laser cusp of portrait, makukuha na po ang tunay na tax collection po ng gobyerno. Ibig sabihin, magmula sa BIR po, sa posto, at iba pang mga ahensya ng gobyerno, yung mga kinikita po ng ating mga ibang office po ng gobyerno, mga kababayan, ay lalaki po ang ating tax collection. Kasi nga po, during the time na pinag-iiral na po yan laser cusp of portrait, wala na pong mga ngas kasi na mandaya pa sa tax. Hindi na po pwede yung focus sa financial statement na sa kasalukuyan po, ganyan po ang nangyayari ngayon. Lalo na yung mga private corporation, private company. Katakot-takot po ang mga hindi nagbabayad ng buwis dyan. Katakot-takot po ang under-tax payment. I-share ko po sa inyo isang multinational company. May nagkwento sa akin. Hindi ko nasasabihin po sa inyo. Sa local government pala, yung kanyang business permit, imbis na magbayad po sila napakalaki, ay nagbabayad na lang po sa maliit na halaga. I think siguro 1 million na lang. Pagpalagay natin ang business permit ay pagpalagay natin nasa 50 million kasi multi-company po yan, mga kababayan. So malamang nasa 50 million ang annual tax niya. O siguro kasapakat ang empleyado ng private company na yan, kasapakat din yung local. So nakakaroon po ng ayusan, mga kababayan. So yung mga ganyang senaryo po, hindi po nakikita yan ang present system, mga kababayan. So ang makakakita lang po niyan, yung laser cusp of portrait, because everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa, mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Patuloy po yan, mga kababayan. So maraming yumayaman dyan. Mga hidden agenda. Mayayaman na sila ngayon. Siguro marami na silang mga bahay, subdivision, magagandang kotse, mga anak ay napapagaran ng maganda. Samantalang tayo na ordinaryong mamamayan ay ito po, hindi man lamang mataasan yung ating mga benepisyo, yung mga sweldo, mga health benefits, at food security, at marami pang iba, mga kababayan. Kaya nangyayari nga, yung pera nga, ay napupunta lamang sa corruption, mga kababayan. Kaya nga yung title natin, wala na bang ibang pagkukuhanan ng revenue ang ating gobyerno. Meron po. Yung pong tax collection po, mga kababayan, roughly kasi kinumpit ko to assuming na 1 million kumpanya po ang hindi nagbabayad po ng buwis mula nung sila nagtayo hanggang sa kasalukuyan po. Yung 1 million po, i-times nyo po sa 26, I think 26. Anyway, basta abot po yan ng almost 26,000 trillion pesos, mga kababayan. Imagine mo kung gaano kalaki po yan, 26,000 trillion pesos. Yan po ang pera ng ating bansa, mga kababayan. So
So kung i-convert po natin yan po ay nasa $500 trillion. Wow, sobra laki. Totoo po yun. Talagang $500 trillion po ang makukolekta po ng ating gobyerno. Mula nung mga kumpanya po ay nag-start po ng operation. Kaya po naging 26,000 trillion pesos po yan. Assuming 1 milyong kumpanya po yan na hindi nga nagbabayad nga ng buwis. So, i-times nyo po yan sa 26. Ganon. Basta aabot po yan ng 26,000 trillion pesos or equivalent to $500 trillion. Ano po gagawin ninyo sa napakalaking pera na yun? Ano po mangyayari sa bansa natin sa ganong kalaking pera? Ano po mangyayari sa mamamayang Pilipino sa ganong kalaking pera? Imagine, napakalaking pera po yan. Ang problema po, hindi po yan makolek-kolek kasi nga gawa ng mga batas po kasi natin. Pawang mga bulag, walang pangils, kinumpara nga sa hayop. Mahina, kinumpara din sa tao, mahina na katawan. Tapos, sa ganang akin po, siya po ay bulag at hindi po siya nakakakita ng mga paglabag po ng mga lumalabag sa mga batas, mga kababayan. Kasi nga sabi po ng mga batas sa atin, huwag kang magkukurap, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-i-scam, huwag kang gagawa ng ganito para kumita ka lang ng pera sa mga illegal o illegal business. So yan po mga kababayan, yan pong mga batas po yan, kinakausap po tayo. Hindi nyo lang alam. Kinakausap po tayo. Kahit yung mga Israelita ng anong araw, nung ibinigay po yung the Ten Commandments, kinakausap mo sila ng Diyos sa pamagitan po ng mga batas. So yung batas po, nagsasalita po sa kanila. Ang sabi, huwag kayong papatay, ibigin ninyo ang Diyos. Nagsasalita po ang mga batas. So yun po. Kaya lang, yung panahon na yon, nagsasalita ang mga batas. Ang problema, hindi alam ng mga Israelita na siguro akala nila sa paniniwala nila, total, nagsasalita lang naman ang mga batas, hindi naman ako nakikita ng Diyos siguro yun ang paniniwala nila. Kaya yung iba, maraming lumalabag sa mga utos ng Diyos. Kaya nga, magmula sa The Ten Commandments hanggang sa mga batas, ang mga batas po talaga nanggaling po talaga yan sa Diyos, mga kababayan. Walang hindi po galing sa Diyos, mga kababayan. So, ginaya po natin yan. Pati nga po yung mga technology, yung mga camera. Yung camera natin nakakakita via satellite pa nga napapadala sa ibang bansa. Yung ating boses, microphone, naririnig doon sa ibang bansa So lahat po yan, ginaya po sa Diyos kasi nga ang Diyos po ay nakakakita. Siya po ay nagsasalita at nakakarinig, mga kababayan. So ganun din po, Leisure Course of Fortress, ginaya rin sa Diyos. Ang pinaggayahan po is God can see everything. Lahat po ng mga paglabag ng tao, nakikita niya in real time. So ganyan din po, Leisure Course of Fortress. Nakikita rin po ang mga paglabag ng mga tao sa ating mga batas, mga kababayan. In real time din. Kaya nga pag yan po ay na-implement ng isang wisdom president o nung isang senador, tatahimik na po ang bansa. Wala na kayong mababalitaan na nangurap ito. Alalahanin nyo, nila DPWH. Ngayon, marami na pong nauungkat na babalita, hindi lamang DPWH. Napakarami, mga kababayan. Doon lang sa local government May alam ako na local government Mag-apply ka ng kuryente at bukas meron na. Sa halagang 20,000, meron na kayong kuryente. Kahit na yung bahay mo below the requirements. Kasi ang alam ko minimum requirement
I think mga 18 or 20 square meters. Kasi kanong araw, yung opisina po ng S-Project sa mga nanay ko, nag-a-apply ako ng kuryente. Hindi po basta po yung 18 square meter, I think. Tapos hinahanapan pa ako na kailangan may lababo. Kasi nga gagawin ko rin siyang office. Ngayon, in-apply ko siya as residential. Kaya disapprove po yun. Pero ilabas nyo ang 20 bill. Bukas sa bukas din, may kuryente na si Alexander Encarnacion, mga kababayan. So ganyan po kabilis. Ako po ay isang electrician. Alam na alam ko po ang mga paano po maglakad po ng mga submitter, mga kababayan. Tinatawag na yellow card, punta kayo sa munisipyo. Mag-a-apply pa kayo. Siguro mga 200 pesos lang yun. Tapos dadalhin nyo yun sa Meralco. Pagdating sa Meralco, magpipilap kayo. So after that, siguro pagbabayad kayo ng mga 1,500 pesos around. O yun. Baka bigyan na kayo ng submitter at ipapakapit nyo na rin yun sa mga electrician. Galing po yung mga kababayan. Pero kung wala kayong pera, hindi kayo makakapitan. Ngayon, kahit na labag sa patakaran, below the minimum lot area, kaya may lababo yan, kaya wala, kahit walang CR o kahit walang lababo, basta may 20 mil kayo, sigurado po yun, mga kababayan. May kuryente na kayo kinabukasan. Saan mapupunta po ang 20 mil? Malamang doon sa engineering, yung iba. Tapos yung iba, sa tiwaling na taga-Meralco, doon mapupunta po yun, mga kababayan. Kaya, tapos doon po sa lupa, sa paglulupa, talamak din po ang corruption dyan, mga kababayan. Ang dokumento po dyan, kapag meron po kayong pinahahanap ng dokumento, at yung po ay napakalaga, minsan di po nila ilalabas yan. Ngayon, para mapalabas yan, kailangan magbigay ka ng halimbawa, kung pinag-uusapan ay prime land, di ba hektarya, siguro mahina ho dyan siguro ang 20 mil para lang kayo makaroon ng certified true copy, mga kababayan. So ganyan po ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Kaya ang title po natin na wala na bang ibang pagkukuhanan ng revenue ating gobyerno. Meron po, napakalaki. Sinasabi ko sa inyo, pamagitan po ng mga tax collection, katulad ng biyaya at costume at iba-ibang ahensya po ng gobyerno, makakolekta na po ang napakalaking tax collection, mga kababayan. Imagine, $500 trillion. Ano gagawin niyo po dyan sa ganyang kalaki? So, kailangan po, during that time po, may patupad na po ang laser consumer po para yung napakalaking pera po yan ay magamit po sa dapat paggagamitan. Napakalaki po ng kaunlaran na mangyayari po sa atin, mga kababayan, kapag may patupad po ang laser consumer po. Dadagsa po dito sa atin ng mga investor, tiwalang-tiwala na po sa atin. Kasi nga, tahimik na kasi ang bansa wala nang magulo, wala nang patayan, wala nang mga nasa mandaya pa. Everything is in order po, mga kababayan. So dadagsa po sa atin ang mga napakaraming mga electric train, electric bus, mga bullet train, mga kung ano pang mga train system, mga kababayan. Mga train na manggagaling sa mga probinsya para dalhin po yung kanilang mga produkto. Yan po ay pwede na pong malibre yung kanilang mga produkto. Let's say nanggaling po ng Bicol o Laguna, Batangas yung train. Meron po sariling storage po yung train. So doon po ilalagak po yung mga product, yung mga gulay, mga prutas, at kung ano pa na dadalhin po sa Metro Manila, mga kababayan. So ganyan po kaganda yan. Pati din po sa norte. So hindi na po mga biyahero ang magbibiyahe po dyan. Train system na po natin.
gagaling po ng Baguio. Meron na pong nakabang na train doon po mga kababayan. Isasakay na lang po yung sa train. Natatandaan ko mga kababayan, nung ako'y elementary o high school, meron kasing matanda doon sa amin. Tuwing gabi po, naghuhugas po yun ng gulay, sari-sari pong gulay. Baka talbos po ng naglolo memory ako. So, tatapusin ko na po ang aking vlogging mga kababayan. Kaya malaki na ang memory na naubos at ako'y magbubura na naman. So, magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon. At i-share po ang ating buhay sa mga lindol, sa mga darating na mga sakuna mga kababayan. At tayo po sa inyo ay lumapit po tayo sa Diyos at tayo po ay manalangin at humingi po tayo ng tawad sa Diyos at naka-open arms naman siya mga kababayan. Handa po siyang magpatawad mga kababayan. Maraming salamat.